Nation yung mababaw na malakas na Doc, no? Yan yung delikado, yung mababaw na malakas. Ulitin nyo nga po, so signal tuloy. Intensity 3. Ano yun? Ano yung mga lugar? Intensity 3 sa may Bani, Pangasinan. Okay. Dito na ano dyan? Isa lang? Ano nga? Isa lang. Yung sa may Intensity 3. Tapos yung laboratory, nandiyan na? Tapos may intensity 2. Sa may intensity 2 sa may Santa Ignacia, Yung and Ramos, sa ano? Tarlac City. Intensity 2 din sa may Dagupan City. Dialysis mo na kuhan. Intensity 2 sa may Gamot. Masinloc, Ayun, ganyan. Bacolod, Nandiyan na rin. at Zambales. Sa may Yung intensity ba yun 2 pa rin? din sa may Olongapo City. And intensity 2 sa may Buntok in Mountain Province. And intensity 2 rin sa may Bican in Ilocos Sur. Yung intensity 3 at 2, Director, you can hardly feel it or feel mo yun. Hardly siguro. No? Hindi mo ma... Yes, kaya instrument lang namin yung nakalamdam. Yun. Intensity meters, yes. At saka, wala pang pumapasok ng mga report kung meron po bang napinsala. We're not expecting any damage sa ganito kalalim. Malalim. Pasalamat kahit malalim. Ano? Very good, very Kasi good. mga kababayan natin sa Tarlac, Pangasinan, Ilocos, ano po, hindi nila naramdaman yan. Hindi nila naramdaman, Director. Walang nag-report sa amin. Ang yung intensity natin na sinabi kanina galing sa ating intensity meters, yung sa mga instruments namin. Okay. Salamat po. Wala naman tayo nasang aftershocks. Ganyan tanong ni Doris kanina. We expect aftershocks, pero again, usually aftershocks naman would be 1 degree lower than the main shock. It cannot be higher than the main shock. So we would expect around 4.7 and almost on the same, yung depth, yung lalim niya halos ganun din. May variations lang konti, pero again, we will not expect damage or aftershocks. Tama. So, ganun pala yung buti na alala ko. Parang gusto ko tanong dati yan kay Makulkulit. Pag mas malakas, hindi aftershock na tawag. Kasi yung aftershock, hindi siya dapat mas malakas kaysa sa unang impulsor. Yes, that's right. Main shock na yun. Main shock na yun. So, mas malakas pa siya sa 5.7. Oo. Yun ang main shock. Main shock na yun. Yung 5.7 nagiging 4 shock na. 4 shock. So, may 4 shock, may aftershock, may main shock. And aftershock. But usually, wala tayong, most of the time, malindol natin, bihira lang yung nagkakaroon tayo, nakikita natin. So far, nagkaroon tayo ng 4 shock. Ayun. Pero ganun pa man po, Director, ano po ang ating mga advice sa ating mga residente na apektado ng lindol na yan? Well, again, kapag may malakas aftershock sila, naramdaman din, they do, katulad ng sinasabi natin, they do the back over and hold. And once the shake stops, then they evacuate to a higher place. Ayun. Thank you so much. An open space rather. Ayun. Thank you, Doc. Maraming salamat sa information, Salamat, Doc. sir. Mabuhay po kayo. Thank Okay, you, Doc. maraming salamat. Bye. Thank you, si Dr. Teresito Bacolpol, ang director po ng CIBO, pagdahil po sa lindol na tumama dyan sa Tarlac City. Meron din sa probinsya, ilang bagay ng probinsya ng Pangasinan, Zambales, Sambales. at Ilocos Sur, at Bonto. Yan na. Magbabalita na tayo pa niya. Tama na yan. Ayun. O balita na po sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Sigonia. Gising Pilipinas. Bata. Malansik. Energy. Servicio. Balita. Pinakabago at mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Ihahatid ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Sigonia. Energy. Servicio. Balita. Vice President Sara Duterte sinampahan ng reklamo dahil sa sinasabing panunulak sa tauhan ng QCPD. Lahat na lang ginagawa niya, no? Magsampa ng kontra-demanda laban sa PNP. Yung Sara. Ng security group ni Pipi Sara, pansamantalang makapitan, 65
balita ngayong Huwebes, November 28, 2024. Ako po si Alvin Olchik. Ako naman po si Doris Bigoy. Nagsampang Quezon City Police District ng patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Nawidin sa reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion si Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Laxica at dalawang John Doe. Nagugat ang reklamo sa komisyon nang ilipat si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa St. Luke's Medical Center mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City noong November 23. Ipinakita ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo ang video kung saan makikita ang idinutulak ni VP Sara at Colonel Laxica, si QCPD Medical and Dental Unit Chief Lieutenant Colonel Jason Villamor para pigilan ang utos ng Kamara na ilipat ng ospital si Lopez. Si Dr. and Police Lieutenant Colonel Ivan Villamor trying to assist for the patient at tinulak po siya. Si Colonel Lachica po. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agent of a person or authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. Bilang tugon plano naman ni Vice President Duterte na magsampa ng reklamong disobedience at robbery at kidnapping laban sa PNP. Pinatikos din ng Vice Presidente ang pahayag ng PNP na wala silang impormasyon sa sinasabing banta laban sa kanya. Nakakahiya sa buong mundo Oh. ang Philippine National Police Service, who by the way, have intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Samantala inihain ng disbarred lawyer na si Larry Gabon sa Korte Suprema ang disbarment case laban kay Baby Sara. Kaugnay ito ng pag-amin ng Vice Presidente na may kinausap siyang tao para ipapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya'y patayin. Naniniwala naman si VP Sara na politika ang dahilan ng mga isinampang reklamo at disbarment cases laban. Pansamantalang pangalitan ng mga tauhan ng agency ng PNP ang karamihan ng membro ng Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG. Pwede na magpahangin mamaya doon. Kapila na yung ano doon. Hindi pa tiyak kung ilan ang pamalitan sa BPSPG na may halos 350 miyembro. Itinanggi naman ni AFP Chief of Brownell Jr. ang balitan siya na ang mamumuno sa security group ni VP Sara. Hindi po totoo yun na I will take over the VPSPG. It is still under the Presidential Security Command. Kasi nga po, hindi ko po kayang gawin yun dahil marami po tayong iniisip na iba pang mga security issues ng ating bansa. Inilagay naman sa floating status si VPSPG Chief Colonel Raymond Lachica para sagutin na ang sampina ng PNP. Is an active officer of the Armed Forces of the Philippines. He's heading the PSG po. Kasama po siya doon sa Supina, so he will be temporarily released po. Siyempre, it's gonna be an investigation and we do not want to influence for the investigation that's gonna ensue. For the floating status to answer to the call of sir investigation po. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Iniling ni Vice President Sara Duterte na i-reschedule ang kanyang pagharap sa National Bureau of Investigation. Sa inihaing sabina, iniling na humarap ang Vice Presidente sa NBI headquarters bukas para ipaliwanag ng pag-amin na may kinausap siyang tao para ipapatay sila Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling siya'y patayin. Sinabi ni VP Sara na prioridad niyang dumalo sa pagdinig ng Kamara bukas para suportahan ang mga tauhan ng Office of the Vice President na ginigisa hinggil sa sinasabing manumalyang paggastos sa kanyang confidential funds. Ayon sa Vice Presidente, sinusunod ng pamahalaan ang kaparehong playbook na ginamit kay dating Negros Oriental Congressman Arnoldo Teves Jr. para
Philippines. Lalo na po kung ang purpose niyan ay to intimidate and create an atmosphere or so fear. Si Justice Undersecretary Jessie Andres. Inamin ni Vice President Sara Duterte na posibleng mabawasan ang mga proyekto ng kanyang opisina kapag hindi ibabalik ang tinakda sa kanilang panukalang budget sa susunod na taon. Kasunod ito ng desisyon ng Senado at Kamara na ibaba sa 733 million pesos ang budget ng OVP mula sa mahigit 2 bilyong piso. Ipinaubaya naman ng Senado sa Bicameral Conference Committee kung daragdagan ng pondo ang OVP. Nauna nang sinabi ni Senador Joel Villanueva na 8 senador ang pabor na taasan ang panukalang budget ng opisina ni VP Sara. Ibinasura ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang suporta sa Administrasyong Marcos sa press conference sa Davao City. Hinamon ng dating Pangulong Militar na protektahan ang saligang batas at kinisyon ng patuloy na suporta kay Pangulong Marcos na tinawag itong drug addict. Iginit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na trabaho ng mga sundalo na protektahan ng Pilipinas at mga Pilipino at hindi dapat makialam sa tensyon sa politika. Pinaalalahanan din ng mga sundalo na manatiling tapat sa saligang batas. Ipanawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. That is not our job. So ang trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. Nauna nang iginiit ni Justice Undersecretary Jessie Andres na walang fractured government dahil normal ang serbisyo ng pamahalaan kaya walang dapat ayusin. Maituturing din bilang sedition ang panawagan ng militar na bawiin ang suporta sa pamahalaan habang inciting to sedition ang nag-uudyok ng destabilisasyon. Inilipat sa iba't ibang rehiyon sa Luzon ang 65 pulis mula sa Davao Region. Sinabi ni Davao Regional Police Spokesperson Major General Catherine De La Rey na inilipat ang mga pulis sa Cagayan Valley, Mimaropa, Kanin ko na lang yung guard, oh. bilang bahagi ng regular na reassignment process. Paano dire-diretso liko tong Pero nilinaw ng Davao Regional kutsi na ito? Tinamaan to ng guard to sa side mirror. sa tensyon sa pagitan ng pamilya ni Di diretso, alam mo, walang ano. President Sara Duterte. Pinikayat din ng publiko na iwasang iugnay Ito na magdala yan. ng mga pulis sa usaping kritikal. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nagkaroon ng balasyahan sa Davao Police ngayong taon. Idinawit ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte sa drug matrix ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa pagdinig ng Quad Committee, ipinakita ni PIDEA Deputy Director General Renato Bumban na ang matrix na nagpapakita ng sinasabing koneksyon ng illegal na droga sa mga pogo sa Pilipinas. Sa matrix, sinasabing may kaugnayan ang mga Chinese na incorporator ng kumpanyang Empire 999 na sina Willie Ong at A.D. Taiyang sa negosyanteng Chinese na si Alan Lim na pinaniniwala ang si Lin Wei Xiong na financial manager ng Parmalee. Lumutang din sa matrix ang pangalan ni Senador Bongo na sinasabing malapit na kaibigan ni Alan Lim. So alam po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lim. That would be answered by Senator Bongo, ma'am, not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. Nabanggit din sa matrix ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Pero inamin ng PIDEA na wala silang sapat na ebidensyang magpapatunay na sangkot si Yang sa illegal na droga at pogo. Sinitari ng ilang kongresista ang pagdawit ng PIDEA kay Senador Bongo sa matrix kahit kulang ang ebidensya. Up to now, we cannot connect Michael Yang yet in this link diagram. It's just to happen that they are part of the corporation. They are just incorporators. Asset Bumban, why do you have to include Senator Bongo in the matrix when he is not even an incorporator? The yes, that is to establish that these people, Alan Lim,
has a connection to higher ups because of their friendship with higher people. Maybe the title is wrong. It also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Linawag na Senador Bongo na irresponsible ang paggamit sa kanya sa drug matrix at iginiit na galit siya sa illegal na drug. Napaka-responsable naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito, logical attempt to establish guilt by association. Iniugnay naman ang Pogo sa illegal na droga sa pamamagitan ng kapatid ni Michael Yang na si Hong Jiang Yang na